beloved Boss Mike Cervera. Na iboboto ko sa Benhar dahil solid maglinis ng gulo. Higit 57,000 drug operations, lagpas 74,000 ang persons arrested, and one of the highest ever na huling illegal drugs worth 33.8 billion pesos for the first 2 years ng pagiging DILG Secretary ang nagawa niya. Yan ang solid leadership. Solid po makatrabaho sa Senado para solid na kinabukasan lahat ng Pilipino. Para sa inyo, solid Avalos! So yan mga kababayan ha, huwag nating kalimutan, Avalos mga kababayan. Alam nyo, kailangan na kailangan, ulit-ulitin ko sa inyo to, kailangan na kailangan ni Pangulong Bongbong itong si Avalos bilang kasangga. Saan? Sa pag-serbisyo sa ating bayan. Tandaan nyo, kapag kakukunti lang ho ang mahahalal sa mga alyansa na kandidato ng Pangulo, mga kababayan, nako, mga kababayan, malamang po, hindi natin maisakatuparan na mawala na ang isang Sara Duterteng luka-luka. Kaya mga kababayan ko, huwag niyong kakalimutan, number 1 sa balota. Benhar Avalos lang, ha? Mga kababayan. Opo ha, Benhar Avalos. Wala nang iba. Ay. So, puntahan natin ang ka-fake newsan na bagong propaganda nila. Eto na. So as of now, no people are arriving. Ayan mga kababayan ha, eto ho yung talagang mga madaling araw nagla-live sila ano? Madaling araw nagla-live itong mga DDS. Saan? Sa harapan ng bahay ni Duterte. Dahil meron daw silang natanggap na i-raid daw yung bahay ng mga Duterte. Ngayon, ang tanong ko, bakit ba? Ano bang meron sa loob ng bahay niya? Tila ba ako'y nagtataka? Hindi kaya may tinatagong kakaiba? Kasi bakit kailangan protektahan nila? Kung walang tinatago yan, mga kababayan, hahayaan. Pwede naman kasi, mga kababayan, magsama ng barangay dyan, magsama ng maraming cellphone, kung kayo'y nangangamba na magtatanim ng ebidensya. Ngayon, mga kababayan, eto yan. Kung meron man kasing nagtatanim ng ebidensya, wala na hong iba kundi si Duterte lang. Aminado yan. Si Duterte, nagtatanim, nagpaplanta ng ebidensya. Siya ang may gawa ng pagpaplanta. Hindi si Pangulong Bongbong ba? Mga kababayan, si Pangulong Bongbong, matinong tao yan. Yung gawain mong masama, hindi ginagawa ni Pangulong Bongbong yan, Duterte. Eto na. Pakinggan ninyo. So na yung mga instructions si Gov as office. Si Bading, eto daw, may instruction daw, tila ba parang nagkakagulo sila doon at talaga na mga nangangamba, para bang pinapakita pa na takot sila. Kita nyo? Tuloy. Para ang instruction mo sa kanila, sasamahan, kahit saan sila magpunta, mayroon ba? Nakakamera pa, yes po. Ha? Yes po. Tapos yung camera ninyo, Yes po. ha? Yun ang importante, ha? Yes po. Ayan na mga kababayan, nagdadatingan na nga yung mga ilang mga tao dyan. Kailangan natuog ka ng TikToker lover. Kita nyo, no? Hindi nyo ba napansin? Karamihan ng mga vlogger nila, bakla. Dito sa outpost. Para Para mag-live. masulod sila sa kong live. Pati isa ko dito. Kita nyo mga kababayan. So yan, nagkakagulo sila, no? Eto pa mga kababayan. Wait lang. Marami yan eh. Maraming pagkakagulo ang nangyayari dyan eh. Ito. Nasaan na yan? Boss Mike. Eto pa. Sundan natin to. Ito. Yung ginawa niyong pagre-raid dyan sa Davao. Kita nyo? Yung ginawa ninyong pagre-raid sa Davao, may ni-raid ba? Mga kababayan? Wala hong ni-raid. Pero yung balita nila sa inyo, ni-raid na. Yung isa naman, mga kababayan, i-raid daw. Yung balita naman ng ibang Duterte supporters, na-raid na daw yung bahay. Walang yan. Kita nyo kung paano gumawa ng fake news itong mga hinayupak na ito? Sa bagay, nasa itsura naman nila, Nasa itsura nila. Oo. Tandaan nyo, basta mga ganitong itsura, mga fake news peddler yan. Ha?
Sa bagay, kamukha ni Libayan yung itsura, oh. Kamukha mo, Libayan, oh. Hawig na hawig kayo. Hawig kayo. Sa totoo lang, ha? Oh, buhok lang yung pinagkaiba. Oh, eto na. Yung ginawa niyong pagre-raid dyan sa Ah. Davao, sa bahay ni Tingnan nyo, oh, nakasalamin lang to, Libayan. At paglagyan mo ng bigote to, at balbas, naku, Libayan. Oo, para na kayong kambal. Oo, oo. Tuloy. Tatay Digong. It's personal. Oh, kita nyo, pinapalala na nila yung sitwasyon. Sabi nila ni raid na daw. Hindi naman ho. Hindi ho na raid. Wala hong ganong kwento. Wala. Sila lang ho nagsasabi. Sila lang din ang nagsasabi na i-raid daw yung bahay. At sila lang din ang nagsasabi na ni-raid yung bahay. Ganyan po ang ang estilo ng mga kampo ng mga Duterte kasama sila Libayan. Diba? Masyadong pa-victim, mga kababayan. Pa-victim sila eh. Ibang klase. Oh, eto, ang balita, mga kababayan. Eto, ano na ang balita? Yung totoo, makinig tayo sa kinauukulan. Wag ho sa kamukha ni Libayan. Oo, kapag kakamukha ni Libayan, alam nyo na yan. Oh. Pasok. Ng Philippine National Police ang kumakalat na ulat. Ay, nako! Ulat ng raid sa bahay ni dating Duterte. Fake news ayon sa PNP. Kita nyo? Grabe, no? Ayan, oh, mga tanga, mga bobo. Oh, ano na? Ano na? Ay, nako, Libayan, pagtanggol mo naman yung ganyan nyo. Baka naman pagtanggol nyo. Kasi, kita mo naman, oh, hindi pala totoo. So, ano ibig sabihin nito? Ano? Humihingi lang kayo. Umaamot lang kayo ng atensyon sa tao. Masabi lang na ano, masama talaga ang gobyerno. Kita nyo naman, oo, walang patawad. Pati yung bahay ni Duterte, i-raid nila. Yung iba sinabi, ni-raid na. So, di ba yan, para naman may silbi ka sa pagtalon mo dyan, dapat explain mo tong mga ito. Ipagtanggol mo yung mga fake news peddler na katulad mo. Sino ba magtutulungan, Libayan? Hindi ba dapat yung magkakaparehas na fake news peddler tulad ng mga kasama nyong yan? Oh, wag mo sasabihin, hindi ako may sabi niyan. Ha, pinak-check ka ng alin? Ng Rappler. Number 1 ka nga, di ba? Di ba, mga kababayan? Oh, pagtanggol mo. Dapat yung fake news peddler at isa pang fake news peddler na magkakasama sa pakikipaglaban ng iisang opinyon nyo, dapat nagtutulungan kayo. Di ba? Di mo ba, mga kababayan, yung mga pare-pares na fake news peddler dapat nagtutulungan. Turuin mo. Ha? Isa ka sa abogado dyan. Tapos hindi mo man lang may pagtanggol yan. Oh, pagtanggol mo. Oo. Diba? Tuloy. Itinanggi ng Philippine Patay. National Police ang kumakalat na ulat ukol sa umano'y raid sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nakumpirma niya mula mismo kay CIDG Director Major General Nicolas Torre III na walang inilunsad na operasyon ang CIDG sa Davao City. Maalalang kumalat sa social media ang umano'y pagsalakay ng mga otoridad sa tahanan ng dating Pangulo na agad namang pinabulaanan ng pambansang pulisya. Kita nyo, so fake news talaga. Di po ba? Sabi ni Alicia, kasi Libayan, love ka talaga ni Boss Mike. Live ko naman talaga yan. Oo, love ko naman talaga yan. Alam niyo naman lagi ko sinasabi, mahalin natin ang ating kapwa, di ba? Love ko yung ating kapwa. Ang hindi ko lang gusto yung mga ginagawa niyan. Pagpapakalat ng mga fake news. O, di ba? Fake news. At saka isa pa, binitin ako niyan. Biruin nyo mga kababayan eh. Bigla akong binat-banatan ng grupo niyan. Binanat-banatan ako, nananahimik ako eh. Di ko naman pinapansin kung ano yung mga diskarte eh. Bakit? Alam ko namang mahihina ulo ng mga aso niyan. Diba? Oo. Bakit ko naman papatulan? Mahihina nga mga kukote niyan. O kaya, nung
Sumagot ako mga kababayan, bigla na lang akong iniwan. Nabitin ako. Oo. Bitin pa ako, Libayan. Huwag mo akong patigilan. Naknapatin, sabi ko nga sa inyo, mag-import pa kayo. Oo. Kahit na yung mga kakampi mo sa Baguio, dalin mo rito. Magtulong-tulong kayo, hindi kayo mananalo. Oo. Diba? Ayan, mga kababayan. So ano na? Ha? Attention seeker. Oo. So ngayon, eto na mga kababayan. Fake news na naman yung pinakalat nila na talaga namang pinag-viral. Alam naman natin, di ba? Marami silang troll. Ang nangyayari kasi, gagawa sila ng isang senaryo, ikakalat ng troll army ng mga to. Sasabayan pa mga kababayan ng mga vlogger nilang mga wala ring laman ng ulo. Kita nyo? Oh, pinapasama nila ang imahe ng bansang ito. O ayan, Roque, ano? Sino nagpapasama ng imahe ng bansang ito? Di ba kayo? Gumagawa kayo ng mga senaryo ng ikakasira ng bansang ito. Binibintangan nyo ang kapulisan, ang gobyerno, na kunyari, inaapi kayo. Kaya nga mga kababayan, pansinin nyo, yung mga bumabanat sa akin, nagiging pabiktim pag ginantihan ko. Ginantihan ko ng ribat ko. Ginantihan ko ng opinyon ko sa mga sinasabi ng mga to. Ganun sila, mga kababayan. Mahihina talaga. Oo, mahina. Ang hina ng mga kukote. Akala kasi siguro nila, kakayanin nila ako sa pangangatwiran. Diba, Karuba? Ha? Oh, oy, Karuba, ano na nangyari kay Mangusin? Nakulong na? Nakalabas na ba? Nakapagpiyansa? Ano na nangyari dyan? Ha? Oh, yan. Diba? Oh, oy, thank you nga pala kay Mighty Manong, ha? Tagagawa natin ng kanta yan. Oo, Mighty Manong. Oo, kay Nasukir. Oo, kila Food Genius. Oo, yan o yung mga bumabatikos dyan sa mukhang kabayong kulang na lang, Oo, pagka pinagdikit mo sa mukha ni Libayan, gwapo ng konti si Libayan, Gwapo, konti. Oo, si Libayan kay Norman Mangusin. Ano Ha? Siguro kapag si Libayan, mga kababayan, pag namali-mali ng pinaglihian, malamang, baka pwede na nating tawaging kambal. Mga kababayan? Oo, Miss Supladita. Thank you naman. Oo. So mga kababayan, inabot na tayo ng mahabang oras. Bawi na lang uli ako sa inyo, bibitinin ko kayo riyan. Opo, ha? So mga kababayan, dapat hindi lang ako bitin. Dapat kayo rin. Oo. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at magkita-kita po tayo. Oo, mamayang gabi o mamaya, titignan natin kung paano. At mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kakalimutan. Mag-like, mag-share at mag-subscribe. Konting kahilingan, munting kahilingan. Opo, galing sa inyong vlogger ngayong umaga, Josephina Paramil. Oo, thank you naman, humabol pa. So, paano, mga kababayan? Hanap tayo ng ibang mga bagay na pwedeng reaksyonan. Opo, nang sa ganun naman, marinig nila yung ating opinion at pananaw. Muli, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,